Si Serfen ay isang dalagang probinsyana at apo ng matandang mayordoma ng pamilyang Valeroz. Sa kasalukuyan, siya ang yaya ng 6 na taong gulang na si Miguel, ang anak ng kanyang biyudong amo, si Senyor Ito Andres Valeroz. Sa kabila ng pagiging malamig at masungit ng kanyang amo, nagpatuloy si Serfen sa kanyang trabaho ng may dedikasyon. Isang araw, habang masayang naglalaro si Miguel at si Serfen sa hardin ng mansyon, naisipan niyang magsulat ng liham bilang paraan ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Wala siyang intensyong ipadala ito, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang makulit na si Miguel ay lihim na inilagay ang sulat sa bulsa ng Amerikana ng kanyang ama. Nang mahulog ang liham mula sa bulsa ni Senyor Ito Andres at mabasa niya ito, nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang damdamin. Unti-unting umusbong ang interes niya sa yaya ng kanyang anak. Subalit, laking gulat niya nang malaman niyang hindi pala siya ang tinutukoy sa liham. Mabibigo kaya ang kanyang puso, o may pag-asa pa bang magbago ang kapalaran? Sa isang pagkakataon, dumating si Ramon, isang tagapagsilbi mula sa bahay ng magulang ni Senyor Ito Andres. Ramon, mabuti naman at napadalaw ka rito sa mansyon, masayang bati ni Serfen. Oo nga, may ipinabibigay lamang si Senyora Rosalinda kay Senyor Ito Andres, sagot ni Ramon habang pinagmamasdan ang bagong yaya. Ikaw pala ang yaya ni Miguel. Oo, 6 na buwan na rin akong nagtatrabaho rito, tugon ni Serfen na may ngiti. Nahihiya pa niyang iniabot ang isang balot ng tinapay kay Ramon, ngunit bago pa ito maabot ng binata, mabilis itong sinakmal ng bibig ng batang si Miguel, na para bang isang asong nag-aagawan ng pagkain. Miguel, ano ba naman yan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magkunwaring aso? Napatawang sabi ni Serfen habang hinahabol ang alaga. Hayaan mo na, baka nagugutom lang ang bata, sagot ni Ramon na nakangiti bago nagpaalam. Sige, mauna na ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napaisip si Serfen habang pinagmamasdan si Miguel na tumatakbo papasok ng bahay. Sa kabila ng kakulaitan ng bata, mahal niya ito na parang sariling anak. Alam niyang ang pagkawala ng ina nito mula sa pagsilang ay nagdulot ng lungkot at pangungulila sa batang si Miguel. Sa araw-araw niyang pamamalagi sa mansyon, natutunan niyang makita ang pamilya sa kabila ng malamig na treto ng kanyang amo. Marami na raw naging yaya si Miguel, ngunit sa kasamaang palad, ilan sa kanila ay hindi naging mabuti sa bata at nagkaroon ng mga insidente ng pang-aabuso. Dahil dito, naging mas maingat at mapili si Senyor Ito Andres sa paghahanap ng yaya para sa kanyang anak. Si Maria ay ipinakilala sa kanya ng kanyang lola, na matagal nang naninilbihan bilang mayordoma ng pamilya Valeroz at dating yaya rin ni Miguel noong sanggol pa ito. Nang malaman ni Andres na kamag-anak ni Maria ang matandang mayordoma na kanyang iginagalang, agad niya itong tinanggap sa trabaho. Sa kabila nito, mataas pa rin ang respeto ni Maria sa kanyang amo, palaging nakayuko at iniiwasan ang direktang pagtitig sa mukha nito. Madalas din siyang makaramdam ng kaba tuwing nasa paligid ang kanyang amo, lalo na't bihira itong umuwi dahil sa pagiging abala bilang CEO ng isang malaking kumpanya. Ngunit laking pagtataka niya nang biglang dumalas ang pag-uwi ni Andres sa kanilang tahanan. Napansin din niyang mas madalas na itong naglalaan ng oras sa bahay, na tila may kakaibang dahilan. Miguel, sigaw ni Maria habang hinahabol ang bata sa malawak na sala. Sa kanilang habulan, hindi nila napansin ang presensya ni Andres, na tahimik na nakaupo sa sopa habang nanonood ng telebisyon. Miguel, ano ba? Halika nga rito, tawag muli ni Maria, ngunit imbes na sumunod, tumakbo si Miguel papunta sa kanyang ama at agad na kumandang dito. Niyakap ni Andres ang anak ng mahigpit. Papa, si Yaya o, masayang sigaw ni Miguel habang itinuturo si Maria. Bakit, Maria? Anong nangyari? Tanong ni Andres ng seryoso, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Wala naman po, Senyor Ito. Pinagsasabihan ko lang po siya na huwag masyadong magulo, sagot ni Maria na may pag-aalangan. It's okay. Pwede ka nang magpahinga, Maria. Ako na ang bahala sa kanya para makapag-bonding kami, sabi ni Andres na may malamig ngunit mahinahong tono. Sige po, Senyor Ito. Gusto niyo po ba ng merienda? Igagawa ko po kayo, magalang na tanong ni Maria. Huwag na, magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Maingay ka kasi, sagot ni Andres na tila naiinis. Bahagyang namula si Maria sa sinabi nito, ngunit pinilit niyang ngumiti. Pasensya na po, Senyor Ito. Tatawagin niyo na lang po ako kung may kailangan kayo,
Mahina niyang tugon bago siya tumalikod at umakyat sa itaas. Pagdating sa kanyang silid, naupo si Maria sa kama. Habang iniisip ang mga nangyari, biglang sumagi sa kanyang isipan ang gwapong mukha ni Ramon, ang boy sa mansyon ng ina ni Andres. Napangiti siya nang maalala ang mga masasayang sandali niya sa probinsya kasama ang kaibigang si Gracia. Mahilig kaming gumawa ng sulat noon para sa mga crush namin, bulong niya sa sarili. Siguro, gagawa rin ako ng friendly letter para kay Ramon, dagdag pa niya, na may bahagyang kilig sa kanyang tinig. Biglang narinig ni Maria ang malakas na katok mula sa labas ng kanyang silid. Maria, maaari ka bang lumabas saglit, marahang tawag ng kanyang amo. Oo, senyor ito, mabilis niyang sagot habang tumayo at patakbong nilapitan ang pintuan. Pagbukas niya nito, bumungad agad ang gwapo niyang amo. Agad siyang napayuko bilang tanda ng paggalang. May kailangan po ba kayo, senyor ito? Tulog na po si Miguel, magalang niyang tanong. Pwede bang bantayan mo muna siya sa kwarto ko? Mahina ngunit seryosong tanong ni Andres. Oo naman po, senyor ito. Ako na po ang bahala kay Miguel. Aalis po ba kayo? Tanong niya nang may kaunting pag-aalangan. Oo, may biglaan akong meeting kasama ang mga kliyente. At pwede bang huwag mo na akong tawaging senyorito? 30 pa lang ako, sagot nito na bahagyang nakangiti. Okay po, senyor ito, sir. Pasensya na po, nauutal niyang sagot. Pero baka po hanapin kayo ni Miguel. Sabi niyo po kasi sa kanya, hindi kayo aalis, dagdag niya, halatang nag-aalala. Miss Maria, pwede bang huwag kang maingay? Kaya ko nga pinapabantayan sa'yo si Miguel dahil kailangan kong umalis. Sa halip na magtanong ka pa, ihanda mo na lang yung mga gamit ko sa kwarto at dalhin mo sa kotse. Utos nito na may bahagyang iritasyon sa boses. Oo po, sir. Pasensya na po, mabilis niyang sagot habang napapailing. Grabe, ang sanggit, kaya siguro walang jowa, bulong niya sa sarili. Miss Maria, malakas na tawag ni Andres nang mapansing hindi pa rin siya kumikilos. Yes, sir. Papunta na po, sagot niya ng pasigarin, sabay talikod at patakbo sa silid ng kanyang amo. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na napangiti si Andres habang pinagmamasdan ang natataranta niyang kilos. Pagpasok sa silid, nakita niyang mahimbing na natutulog si Miguel. Agad niyang hinanap ang mga papeles at iba pang gamit na kakailanganin ng kanyang amo. Matapos niyang maayos ang lahat, dali-dali siyang bumaba at nagtungo sa kotse upang dalhin ang mga gamit. Okay, salamat. Ikaw na ang bahala kay Miguel, ha? Sabi ni Andres habang inaayos ang sarili sa loob ng sasakyan. Hindi pa man siya nakakasagot ay pinaandar na ni Andres ang makina, dahilan upang hindi nito marinig ang kanyang huling mga salita. Ingat po kayo, sir, mahina niyang sabi habang napapailing. Habang naglalakad pabalik sa bahay, napansin niya ang sarili niyang nguso na tila hamaba sa inis. Nako, senyor ito, mag-iingat ka talaga. Ayokong maiwan si Miguel at maulila, bulong niya sa sarili bago isinara ang pintuan at bumalik sa silid ng bata. Hay nako, Rafina, sira ka talaga. Bakit ba ang nego mo? Bulong niya sa sarili habang iniisip ang mga nakakatakot na senaryo. Lumipas ang ilang araw mula nang makauwi siya mula sa kanyang lakad. Tulad ng dati, ang kanyang amo ay abala sa opisina nito sa bahay, habang siya naman at si Miguel ay nag-aaral sa sala. Mas gusto niyang doon mag-aral si Miguel upang malaya itong makagalaw at makapaglaro. Sa gitna ng kanilang pag-aaral, napansin niyang nakakalat sa sahig ang mga gamit ni Miguel, kabilang ang ilang makukulay na papel. Habang abala ang bata, sinamantala niya ang pagkakataon upang simulan ang plano niyang sulat para kay Ramon. Ngunit nang makita niya ang isang kulay pulang papel, biglang pumasok sa isip niya ang ideya ng pagsulat ng isang kunwaring love letter. Habang sinusulat niya ito, hindi niya napigil ang matawa dahil ibang lalaki ang naiisip niya, hindi si Ramon. Hay nako, Rafina, sira ka talaga, pag-ulong niyang sabi sa sarili habang tinutupi ang pulang papel. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang papel na kulay dilaw at doon isinulat ang totoong sulat para kay Ramon. Alam niyang darating ito kinabukasan upang ihatid ang mga mahahalagang papeles mula sa ina ni Andres. Yaya, anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel, na tila nagtataka. Wala naman.
Sinusubukan ko lang kung marunong pa akong gumawa ng eroplano, sagot niya habang mabilis na isinuksok ang dilaw na papel sa ilalim ng aklat na binabasa niya. Kinuha niya ang pulang papel na sinulatan niya kanina at iyon ang ginawa niyang eroplano. Natuwa si Miguel nang makita ang eroplano na gawa sa papel. Yaya, akin na lang yan, masiglang sabi ng bata. Ngunit natakot siyang mabasa nito ang isinulat niya kaya agad siyang tumanggi. Hindi pwede ito. Igagawa na lang kita ng bago gamit ang kulay berdeng papel. Okay lang ba? Tanong niya, at tumango naman si Miguel. Gayunpaman, hindi pa rin naalis ang tingin ng bata sa pulang eroplano. Biglang nagring ang telepono kaya tumayo siya upang sagutin iyon. Naiwan niya sa ibabaw ng mesa ang pulang eroplano at ang iba pang papel na hawak niya. Salamat po, sir. Ako na po ang bahala kay Miguel, magalang niyang sagot. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang sinasabi, pinaandar na nito ang makina ng sasakyan, dahilan upang hindi na marinig ang kanyang mga sumunod na salita. Ingat po kayo, sir, pahabol niyang sabi habang napapailing. Napansin niyang humaba na naman ang kanyang nguso, tanda ng pag-aalala. Nakapasok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng suot niyang scrub suit. Nako, sir, mag-iingat po talaga kayo. Ayokong maiwan si Miguel at maulila, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay tumalikod siya upang isara ang pintuan at bumalik sa silid ng bata. Hay nako, Rafina, ang drama mo talaga, biro niya sa sarili habang iniisip ang mga nakakatakot na posibilidad. Lumipas ang ilang araw mula nang makabalik ang amo mula sa lakad nito. Tulad ng inaasahan, naglagi ito sa opisina sa bahay habang siya at si Miguel naman ay nag-aaral sa sala. Mas gusto niyang mag-aral si Miguel doon upang malaya itong makagalaw. Habang naglalaro si Miguel, napansin niyang nakakalat ang mga gamit nito sa sahig, kabilang ang ilang makukulay na papel. Habang abala ang bata, sinamantala niya ang pagkakataon upang simulan ang sulat na balak niyang ibigay kay Ramon. Ngunit nang makita niya ang isang kulay pulang papel, biglang pumasok sa isip niya ang ideya ng pagsulat ng isang kunwaring love letter. Habang sinusulat niya ito, hindi niya napigil ang matawa dahil ibang lalaki ang naiisip niya, hindi si Ramon. Hay nako, Rafina, sira ka talaga, bulong niya sa sarili habang tinutupi ang pulang papel. Pagkatapos, kumuha siya ng dilaw na papel at doon isinulat ang totoong sulat para kay Ramon. Alam niyang darating ito kinabukasan upang ihatid ang mahahalagang dokumento mula sa ina ni Andres. Yaya, anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel, na tila nagtataka. Wala. Sinusubukan ko lang kung marunong pa akong gumawa ng eroplano, sagot niya habang mabilis na isinuksok ang dilaw na papel sa ilalim ng aklat na binabasa niya. Kinuha niya ang pulang papel na sinulatan niya kanina at iyon ang ginawa niyang eroplano. Natuwa si Miguel nang makita ang eroplano na gawa sa papel. Yaya, akin na lang yan, masiglang sabi ng bata. Ngunit natakot siyang mabasa nito ang isinulat kaya agad siyang tumanggi. Hindi pwede ito. Igagawa na lang kita ng bago gamit ang berdeng papel. Okay lang ba? Tanong niya, at tumango naman si Miguel. Gayunpaman, nanatili ang tingin ng bata sa pulang eroplano. Biglang nagring ang telepono kaya tumayo siya upang sagutin iyon. Naiwan niya sa ibabaw ng mesa ang pulang eroplano at ang iba pang papel na hawak niya. Hindi nakatiis si Miguel at kinuha ang pulang eroplano ng papel. Sakto namang lumabas si Andres mula sa opisina, hawak ang suit jacket nito. Tila nagmamadali itong isinuot ang jacket ngunit pansamantalang inilapag iyon sa sandalan ng upuan. Maria, tawag nito ng malakas. Si Miguel naman, sa takot na mahuli, pasimpleng inilagay ang pulang eroplano sa bulsa ng suit jacket ng ama bago bumalik sa sahig, ngiting-ngiti na parang walang nangyari. Bakit po, sir? Tanong ni Maria matapos ibaba ang telepono. Aalis na ako. Ikaw na munang bahala kay Miguel, sabi nito. Pagkatapos ay lumingon ito sa anak. Miguel, anak, pakabait ka ha. Ayoko nagpapasaway ka sa yaya mo. Naiintindihan mo ba? Tanong nito sa bata. Tumango si Miguel, ngunit hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Opo, papa, nangako po ako na magiging mabait. Pero ikaw din po, ha? Huwag mong susinjitin si yaya, masuyong paalala ni Miguel sa kanyang ama. Ngumiti si Andres at niyakap ang anak. Hindi naman ako masungit kay yaya mo, aniya habang hinimas ang buhok ni Miguel. Okay po, papa, sa susunod, magpasyal tayo kasama si yaya, masiglang dagdag ni Miguel.
Napatingin si Maria, ang yaya, na tila nahihiya sa sinabi ng bata. Sir, hindi ko po siya tinuruan ng ganun, ha? Hindi ko rin po alam kung bakit niya nasabi iyon, paliwanag ni Maria, halatang nag-aalala na baka isipin ni Andres na siya ang nagtuturo ng ganoong bagay sa bata. Ngumiti si Andres at tumingin kay Maria. It's okay, Maria. Alam ko naman na matalino ang anak ko. Hindi siya basta-basta nagpapadikta ng maling salita. Kaya huwag kang mag-alala, sagot niya, na may bahagyang ngiti sa labi. Pagkatapos nito, inihatid nila si Andres hanggang sa kotse. Habang papalayong unti-unti ang sasakyan, napansin ni Maria na tila may nawawala. Miguel, nakita mo ba ang papel na kulay pula? Yung ginawa kong eroplano. Naiwan ko yata sa ibabaw ng mesa, tanong niya sa bata habang abala ito sa pagkukulay ng kanyang coloring book. Hindi sumagot si Miguel. Miguel, medyo pasiga na tawag ni Maria para makuha ang atensyon ng bata. Wala po akong nakita, yaya. Siguro po kinuha ng ghost, sagot ni Miguel, halatang nagbibiro. Ha, at bakit naman kukunin ng ghost ang eroplano ko? Ano bang gagawin niya roon? Tanong ni Maria, kunot ang noo. Malay mo, gusto ng ghost sumakay sa eroplano, natatawang sagot ni Miguel. Si yaya naman, nagbibiro lang ako, balik ng bata. Hala, ako pa ang nagbibiro, natatawang sagot ni Maria. Sinunggaban niya ang bata, hinalikan sa batok, at kiniliti hanggang sa magtawanan sila ng husto. Matapos ang harutan, napabuntong hininga si Maria. Miguel, pero para saan po ba ang papel na iyon? Tanong ng bata habang kinakabahan, dahil nailagay niya iyon sa bulsa ng suit jacket ng kanyang ama. Wala lang iyon. Ang mahalaga, kumain na tayo. Mamaya, gagawa ulit tayo ng maraming eroplano, sagot ni Maria, sabay yaya sa bata papunta sa dining area. Thank you po, yaya, kasi ang bait-bait mo sa akin. Mahal na mahal kita, sabi ni Miguel, sabay yakap sa mga hita ni Maria. Hindi napigilan ni Maria ang pagluha dahil sa lamang ng bata. Niyakap niya rin ito ng mahigpit. Samantala, sa opisina ni Andres, matapos ang isang meeting, hinabol siya ng kanyang sekretarya. Sir Andres, tawag ni Elisa. Bakit? Tanong niya, bahagyang nagtataka. Sir, mukhang sa inyo po ito. Nahulog kanina mula sa bulsa ng suit jacket ninyo, sagot ni Elisa habang iniaabot ang isang pulang papel na nakatuping parang eroplano. Naguguluhan, kinuha ito ni Andres. Okay, salamat. Mukhang nailagay nga ito sa bulsa ko, sagot niya, hawak ang papel. Sir, napansin kong may nakasulat sa papel. Baka po sulat ito ng anak ninyo, dagdag pa ng sekretarya bago ito bumalik sa kanyang trabaho. Tahimik na binuksan ni Andres ang papel. Sa loob nito, nakasulat ang mga salitang, Papa, mahal na mahal kita. Sana lagi kang masaya. Love, Miguel. Napangiti si Andres, at sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang anak. Hawak niya ang eroplano ng papel. Pag-upo pa lang sa swivel chair ay agad na niyang binuklat ang kulay pulang papel habang pinapaikot ang upuang may gulong. Nagsimula siyang basahin ang nakasulat at napagtanto niyang love letter iyon, ngunit walang pangalan na nakasulat kundi ang pangalan lang ni Sir Rafina, ang yaya ng anak niya. Napapakunot ang noo ni Andres at hindi makapaniwala sa nabasa niyang sulat. Talaga bang ginawa ni Rafi to? Gusto niya ako, nagtataka niyang tanong sa sarili. Hindi alam ni Andres kung ngingiti, sisimangot, o mapapakunot ang noo. Larawan siya ng may naguguluhang damdamin sa oras na iyon. Makalipas ang 2 araw, nalaman ni Rafina na napauwi na ang among si Andres. Masaya rin siya ng araw na iyon dahil nakauwi na ang kanyang lola kagabi, bago ang dating ng amo. Oh, si Rafina, mukhang masaya ka ngayon, tipid na bati ni Andres pagkababa pa lang nito sa kotse habang kinukuha niya ang bag nito. Oo naman, sir. Narito na kasi ang lola ko kaya medyo mapapagana ang trabaho ko, at saka mas matututukan ko na si Miguel. Tipid at nahihiya niyang sagot, bagamat nakangiti rin siya sa amo. Napansin niyang tila may kakaiba sa amo niya ng araw na iyon. Ganun ba? Akala ko. Wala. Sige, pakikuha na lang ang gamit ko sa likod ng sasakyan, utos nito na agad niyang sinunod. Habang nasa sasakyan na siya at bubuksan na sana ang likod ng kotse, laking gulat niya nang biglang sumulpot si Andres para buksan ang compartment para sa kanya. Ako na pala.
Sorry nakalimutan kong mabigat nga pala itong pintuan ng likod ng kotse ko. Next time, kapag alam mong hindi mo kaya, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin, Miss Vina, sabi pa nito habang isa-isa ring kinukuha ang gamit at inaabot sa kanya. Nagtataka naman ang hilatsa ng mukha niya at palihim na sinusulyap pa ang amo. Sir, okay ka lang ba? Wala ka namang sakit, hindi ba? Eksaherada niyang nasalat ang leeg ng amo. Wala akong sakit, maiksi nitong tugon sa kanya. Naibo ka pa niya ng malaki ang bibig niya. Maria, yang bibig mo ba kapasukan ka ng langaw? Agad niyang naisara ang nakabuka niyang bibig. Hindi naman siguro masama kung tutulungan kita, hindi ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Andres. Oo naman po. Ang ibig ko lang namang sabihin, sir, okay lang ako. Isa pa, mahigit 6 na buwan ko nang ginagawa to. Wala naman pong problema sa akin, sagot niya nang makuha na ang lahat ng gamit nito. Sige, sir, mauna na ako sa loob, palm niya tsaka mabilis na tinalikuran ng amo. Naiwang nagtataka si Andres. Akala ko ba gusto niya ako? Bakit parang wala namang reaksyon ang mga mata niya? Napapakamot sa sentido si Andres habang nagtataka na sinundan siya ng tingin. Well, hindi ko na dapat dibdibin ang sulat na yun. Medyo nakuha niya lang ang atensyon ko dahil doon, bulong pa rin ni Andres sa isip. Hi, Papa, bati ni Miguel sa ama. Oh, anak, kumusta ka? Hindi ka ba nagpasaway sa yaya mo ha? Hindi naman po, good boy ako. Papa, sing good boy mo. Bakit po kayo nakatayo rito? Tanong ni Miguel sa ama. Nagpakarga ito at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Yaya, nandito na si Papa, masayang sigaw ni Miguel. Nagtataka naman si Rafina at napapakunot ang noo. Parang may kakaiba sa mag-ama. Oo nga, Miguel, nakita ko na ang papa mo. Ano bang meron? Talaga namang uuwi kayo ngayon, sir, hindi ba? Nagtataka niyang tanong, tapos bumaling sa ama ng bata. Oo nga Ewan ko rito kay Miguel, na-miss niya siguro ako. Ikaw, Yaya, na-miss mo ba si Papa? Wala po kasing nagsusungit sa'yo, natatawang tanong ng bata. Uy, Miguel ha. Halika nga, titingnan ko kung may assignment ka, nasabi niya dahil ayaw niyang isipin ng amo niya na nagsasalita siya ng ganoon sa likod nito. Hindi po totoo yun, sir. Wala akong sinabing masungit ka, at hindi ka na mamansen, at malamig ka pa sa yelo kapag nandito ka sa bahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sir, nauutal at pabulol-bulol niyang nasabi. Natakpan na lang niya ang bibig para patigilin ang sarili sa pagsasalita. Well, nahuhuli raw ang magnanakaw sa sariling bibig, natatawang sabi ni Andres at tinalikuran lang siya nito. Oy, sir, yan naman ang hindi totoo ha. Hindi po ako magnanakaw, bulalas niya at hinabol ang amo. Napahinto ito sa may hagdan at hinarap siya. Miss Maria, hindi ko sinasabing magnanakaw ka. Kasabihan lang yun, naiiling na sabi nito. Sa susunod po kasi, sir, huwag kang mambintang. Baka maisip ng iba. Miss Maria, hindi nga. Kasabihan nga lang yun para ipaunawa ko sa'yo. Malalaman ko rin ang totoo. Lumabas na kasi sa bibig mo, nauutal ka pa nga sorry na, sir. Hindi naman talaga masama ang tingin ko sa'yo, paghingi niya ng tawad habang nakanguso at nakayuko. Okay, Maria, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Okay, sige, magpahinga na muna ako sa kwarto, sagot nito sabay talikod at nagpatuloy sa paghakbang. Sa kabilang banda, nagtaka na naman siya kasi kinakausap na siya nito na hindi gaya ng dati. Parang may nag-iba sa kanya, nasabi niya sa sarili. Lumipas ang oras at nasa harap na sila ng hapagkainan para sa hapunan. Sabay na kumakain ang mag-ama habang iniihanda pa niya ang mga kailangan nito. Nakatayo siya sa gilid ng bata para kung ano ang kailangan nito ay maibigay niya agad. Paimpol rin niyang nilagyan ng tubig ang baso ng amo nang bigla na lang magsalita si Miguel sa kanya. Yaya, alam mo, may bagong katulong na girl doon kina Lolly, at super close po sila ni Kuya Ramon. Kaya nga hindi na makapunta rito si Kuya Ramon pagbabalita ng alaga niya. Ganun ba? Sige, okay lang yun. Mas maganda nga na may bagong makakasama ang iba pang mga tao roon, wala sa loob na sagot niya. Iba, Yaya, crush mo si Kuya Ramon, diretsong tanong ni Miguel. Ano ka ba?
Miguel. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Nahiya naman siya nang mapatingin sa ama ni Miguel na kasalukuyang nakatingin sa kanya. Ah, sir, may kailangan pa po ba kayo? Tanong na lang niya nang magtama ang paningin nila upang hindi mapahiya. Wala. Okay lang ako. Kayo ni Yaya, hindi pa ba kakain? Pag-iiba nito ng tanong. Maya-maya po, sabay na kami ni Lolly, nahihiya na naman niyang tugon. Next time, sumabay na kayo. 4 lang naman tayo rito sa bahay. Yung ibang kasambahay ay nagbakasyon. Okay lang naman, hindi kayo iba sa akin, sabi ni Andres. Salamat po, sir, sagot niya sabay hugot ng upuan sa pagitan ng mag-ama. Sa katunayan kasi, sir, nagugutom na ako eh. Yung mga alaga ko sa tiyan, naghuhurumintado na sila. Kailangan na nila ng pagkain, sagot niya at agad na sumandok ng kanin. Laking gulat ni Andres kasi grabe pala siyang kumain. Ngayon ko lang nalaman, Maria. Yang ganda mong yan, para ka palang construction worker kung kumain. Tapos sabay-sabay silang nagkatawanan dahil doon. Oo nga eh. Ewan ko rito kay Miguel, na-miss niya siguro ako. Ikaw, Yaya, na-miss mo ba si Papa? Wala po kasing nagsusungit sa'yo, natatawang tanong ng bata. Uy, Miguel ha. Halika nga, titingnan ko kung may assignment ka, nasabi niya dahil ayaw niyang isipin ng amo niya na nagsasalita siya ng ganoon sa likod nito. Hindi po totoo yun, sir. Wala akong sinabing masungit ka, at hindi ka na mamansen, at malamig ka pa sa yelo kapag nandito ka sa bahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sir, nauutal at pabulol-bulol niyang nasabi. Natakpan na lang niya ang bibig para patigilin ang sarili sa pagsasalita. Well, nahuhuli raw ang magnanakaw sa sariling bibig, natatawang sabi ni Andres at tinalikuran lang siya nito. Oy, sir, yan naman ang hindi totoo ha. Hindi po ako magnanakaw, bulalas niya at hinabol ang amo. Napahinto ito sa may hagdan at hinarap siya. Miss Maria, hindi ko sinasabing magnanakaw ka. Kasabihan lang yun, naiiling na sabi nito. Sa susunod po kasi, sir, huwag kang mambintang. Baka maisip ng iba. Miss Maria, hindi nga. Kasabihan nga lang yun para ipaunawa ko sa'yo. Malalaman ko rin ang totoo. Lumabas na kasi sa bibig mo, nauutal ka pa nga eh. Sorry na, sir. Hindi naman talaga masama ang tingin ko sa'yo, paghingi niya ng tawad habang nakanguso at nakayuko. Okay, Maria, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Okay, sige, magpahinga na muna ako sa kwarto, sagot nito sabay talikod at nagpatuloy sa paghakbang. Sa kabilang banda, nagtaka na naman siya kasi kinakausap na siya nito na hindi gaya ng dati. Parang may nag-iba sa kanya, nasabi niya sa sarili. Lumipas ang oras at nasa harap na sila ng hapagkainan para sa hapunan. Sabay na kumakain ang mag-ama habang iniihanda pa niya ang mga kailangan nito. Nakatayo siya sa gilid ng bata para kung ano ang kailangan nito ay maibigay niya agad. Paimpol rin niyang nilagyan ng tubig ang baso ng amo nang bigla na lang magsalita si Miguel sa kanya. Yaya, alam mo, may bagong katulong na girl doon kina Lolly, at super close po sila ni Kuya Ramon. Kaya nga hindi na makapunta rito si Kuya Ramon pagbabalita ng alaga niya. Ganun ba? Sige, okay lang yun. Mas maganda nga na may bagong makakasama ang iba pang mga tao roon, wala sa loob na sagot niya. Iba, Yaya, crush mo si Kuya Ramon, diretsong tanong ni Miguel. Ano ka ba, Miguel? Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Nahiya naman siya nang mapatingin sa ama ni Miguel na kasalukuyang nakatingin sa kanya. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Tanong na lang niya nang magtama ang paningin nila upang hindi mapahiya. Wala. Okay lang ako. Kayo ni Yaya, hindi pa ba kakain? Pag-iiba nito ng tanong. Maya-maya po, sabay na kami ni Lolly, nahihiya na naman niyang tugon. Next time, sumabay na kayo. 4 lang naman tayo rito sa bahay. Yung ibang kasambahay ay nagbakasyon. Okay lang naman, hindi kayo iba sa akin, sabi ni Andres. Salamat po, sir, sagot niya sabay hugot ng upuan sa pagitan ng mag-ama. Sa katunayan kasi, sir, nagugutom na ako Yung mga alaga ko sa tiyan, naghuhurumintado na sila. Kailangan na nila ng pagkain, sagot niya at agad na sumandok ng kanin.
Laking gulat ni Andres kasi grabe pala siyang kumain. Ngayon ko lang nalaman, Maria. Yang ganda mong yan, para ka palang construction worker kung kumain. Tapos sabay-sabay silang nagkatawanan dahil doon. Yaya, walang sakit si Papa. Ikaw yung kakaiba, Bakit kasi crush mo si Kuya Ramon? May iba na siyang gusto, ha? Sabi ni Miguel. Ano ka ba? Paghanga lang naman yun, sagot ni Yaya. Sinong nagsabi sa'yo? Gulat niyang tanong sa bata. Pero sa halip na sagutin siya, tumakbo ito at damayla sa kanya. Bahala ka na, Yaya, basta alam ko lang, sigaw pa ng bata, at sinundan ng ama. Ayoko kay Kuya Ramon. Gusto ko si Papa, tapos inilabas nito ang dila sa kanya at tila naiinis na pumanhik pa paytaas. Natatawa niyang sinundan ng tingin ng mag-ama. Ay, nako, puro sila kalokohan. Seryosohin pa ang mga ganang bagay, sabi ni Yaya sa sarili. Baka naman kasi ang gusto ni Miguel ay ang papa niya ang gustuhin mo, mahinang tanong ni Lolly Sintre sa kanya. Laking gulat niya nang marinig ito. Hindi niya alam na naroon na rin sa mansyon ang lola niya. Lolly, ano ba kayo? Baka mamaya may makarinig sa inyo. Nakakahiya naman. Mamaya pag-isipan pa nila ako. Imposible ang sinabi ninyo. Kahit na kailan, hindi ako magkakagusto kay Sir Andres. Amo ko lang po siya. Hindi ako lalampas sa mga limitasyon ko, pabulong niyang sagot sa lola niya. Tapos, nagmamadali na rin niyang kinuha ang mga gamit ng mag-ama para dalhin sa mga silid nito. Laking gulat niya nang bigla na lang bumaba si Andres at agad na kinuha ang mga malita sa kanya. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, sabi nito habang binubuhat ang dalawang malaking malita. Kasi sir, busy ang lahat. Tsaka wala naman si Ramon para mayengiyan ko ng tulong, mahina niyang sagot. Sinabi ko bang si Ramon? Ang sabi ko, sa akin. Sa akin ka humingi ng tulong, hindi sa kanya. Okay, nakatingin ito sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. Oo naman, sir. Huwag kang mag-alala. Kung nakikita ko naman na hindi ka busy, hihingi ako ng tulong. Pero sa ngayon, kaya ko pa namang gawin to, napapayuko niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pagpanhik sa itaas kung saan sila binigyan ng silid. Nang may hatid na nila ang mga gamit sa mga silid, binuhat naman niya ang sarili niyang malita. Pero ikinagulat niyang muli nang agawin ito ng amo sa kanya. Sir, ako na lang ito, nahihiya niyang sabi. Bakit? Alam mo na ba kung saan ang kwarto mo? Hindi pa nga nag-aalangan niyang sagot. Kaya ihahatid na kita. Kasi kung hindi mo alam, baka maliga ka at kung saan ka mapunta. Malaki ang mansyon at maraming pasikot-sikot. Kung hahayaan mo ako, pwede kitang ipasyal, tanong nito. Hala, hindi nga, sir. Sasamahan mo akong mamasyal dito sa buong mansyon niyo, tanong niya. Simula noon ay nabuhay ang excitement sa boses niya at tila nawala ang hiya niya na kanina pa niya nararamdaman. Oo, sasamahan kita. Kaya lang, aayusin ko pa pala ang mga gamit niyo ni Miguel. Bukas na lang pala, sir. Tutulungan ko pa siyang gumawa ng assignment niya. Bukas kasi may online class siya. Baka mamaya mahirapan naman siya kapag hindi ko siya naturuan, pagdadahilan niya. Ngunit ang totoo, alam niyang wala naman siyang naitutulong kay Miguel. Bukod sa matalino ang bata, wala naman talaga siyang pinag-aralan. Elementary lang ang natapos niya. Ang alam lang niya ay sumulat at bumasa ng Tagalog. Hindi siya magaling umunawa ng Ingles, kaya sa huli ay naabala lang niya si Miguel. Sabi ni Miguel, kain na raw niya yun. Tara na para maayos mo na ang mga gamit mo, at tutulungan din kitang ayusin ang mga gamit namin para bukas makapamasyal tayo sa buong mansyon at asyenda, sabi ni Andres. Wala na nga siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng amo niya. Hanggang sa silid na tutulugan niya, sinamahan siya nito. Nakaupo lamang ito sa kama niya habang nakatunghay sa kanya, pinanunood nito ang bawat pagtitiklop niya ng mga damit patungo sa closet. Sir, wala ka bang trabaho ngayon sa opisina mo? Hindi ba abala ang tao? Bakit ngayon parang wala kang trabaho? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi naman, pero nag-file ako ng bakasyon. Kaya panahon naman para asikasuhin ko ang sarili ko. At kayo? Ang anak ko, sagot nito na biglang naubo. Hindi naman niya naunawaan yun. Mabuti na lang slow ka, bulong ni Andres sa isipan. Ano yun, sir? Wala, naubo lang ako.
Ang Katie ng lalamunan ko, siya nga pala, totoo bang crush mo si Ramon? Biglang tanong nito sa kanya. Napatigil siya sa ginagawa, nakayuko pa rin siya. Ayaw mo bang pag-usapan? Sige, okay lang, kahit hindi mo nasagutin, nag-alang ang napakamot batok si Andres. Si Miguel ang nagsabi sa'yo. Yung talagang batang yun. Mamaya pagsasabihan ko siya, sir. Siguro kukunin ko na muna ang tablet niya. Bakit ang dami na niyang alam sa crush-crush na yan? Hindi ko naman siya tinuturuan tungkol doon, napapasimangot niyang sabi. Hindi. Ano lang kasi? Hindi siyang nagsabi. Napapansin ko rin naman, parang masaya ka kapag dumadalaw siya sa bahay, sabi nito na halatang nag-aalangan na sabihin ang totoo. Kasi sir, normal lang naman na magkagusto ang isang babae sa isang lalaki, hindi ba? Pero paghanga lang naman yun. Sa katunayan, gumawa ako ng sulat para sa kanya, pero hindi ko na naman naibigay kasi biglang nawala, Makakalimutin na yata ako, sabi ni Miguel, baka raw kinuha ng multo, kwento niya pa. Natawa ng malakas si Andres. Natatawa siya sa anak niya at sa babaeng kaharap niya na ubod ng inosente. Ilang taon ka na nga, Maria? Ako, 24 na po ako. Pero hindi naman ako naniniwala sa mga sinabi ni Miguel. Sabi ko nga sa kanya, hindi totoo ang multo, sagot niya. Tumayo na siya at sinara ang pintuan ng closet. Tapos na ako, sir. Tara na sa inyong kwarto para ayusin ko naman ang mga gamit niyong mag-ama, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Okay, tumayo na rin ito. Sabay silang lumabas ng silid niya at naglakad sa pasilyo papunta naman sa silid ng mag-ama. Nang may naalalang sabihin si Andres. Siya nga pala, Maria, salamat, Kasi ano, no? Bakit nagpapasalamat ka? Nagtatakang tanong niya. Kasi si Miguel lang naman talaga ang alaga mo at obligasyon mo. Pero kahit na kailan, hindi mo ipinaramdam sa akin na may limitasyon ang mga trabaho mo. Sorry, ngayon ko lang napansin ang lahat ng kabutihan mo para sa aming mag-ama. Ayos lang po yun, sir. 6 na buwan pa lang naman akong nagtatrabaho sa poder nyo. Nakakapanghinayang nga at hindi ako ang unang naging yaya ni Miguel noon. Kasi naging abala rin ako sa pag-aalaga ng nanay at tatay ko. Sabay kasi silang nagkasakit. Sinabihan na ako ni Lolly noon na may aalagaan akong bata, kaya lang yun nga, hindi ko maiwan sina nanay at tatay. Pero nung nawala na sila, tsaka lang ako nakaluwas dito sa Maynila. Masaya ako kasi kahit na papaano, hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Miguel, sagot niya. Sa atin din, yes. Sa atin bilang mag-amo, hindi pa huli ang lahat para pasalamatan kita, napapakamot batok na namang sabi ni Andres. Daman ito na pinamulahan ito ng pisngi. Ngunit hindi naman niya napansin iyon. Nagtataka nga ako at nawiwirduhan sa'yo, sir. Hindi ka naman ganyan dati. Dati kasi palagi kang masungit at tahimik. Kaya nga palagi akong nag-iingat kapag nariyan ka. Ayoko kasing masigawan mo o kaya mainis ka sa presensya ko, tapat na sabi ni Maria. Ganun ba? Hayaan mo, mula ngayon magpapakabait na ako. Papa, bigla nilang narinig ang sigaw ni Miguel habang tumatakbong papalapit sa kanila. Hindi nila namalayang malayo na pala sila sa silid niya. Oh, anak, bakit? Tanong ni Andres. Tapos napayuko ito dahil may ibinulong ang anak. Papa, doon kayo dumaan sa kabilang hallway, kasi si Kuya Ramon naroon sa daraanan nyo kasama si Lolly. Baka po magkita sila, bulong ni Miguel. Ganun ba, anak? Mabuti sinabi mo, natutuwang sagot ni Andres at nag-apiran pa ang dalawa. Kaya lang, huli na ang lahat at nakita na rin sila ng mga ito habang naglalakad at nag-uusap. Oh, ayun pala si Maria, tinawag pa siya ni Doña Rosalinda. Agad siyang napayuko bilang paggalang sa Donya. Magandang araw po, Senyora Rosalinda, bati niya, bahagyang nanginig ang mga kamay niya sa di malamang dahilan. Oh, mabuti naman at nakasama ka, Maria. Alam mo, natutuwa ako sa iyo kasi ang laki na ng pinagbago ng apo ko, sabi ng Donya. Nako, pasensya na po kayo, Senyora. Kulang po ang kaalaman ko, lalo na sa pag-aaral. Hindi ko po gaanong natuturuan si Miguel. Nagpapakumbaba niyang sabi sa ginang. Ngumiti ito ng simple sa kanya. Ikaw talaga, Maria. Ayos lang iyon. Ang tinutukoy ko ay ang ugali ng apo kong ito.
Nahimas nito ang ibabaw ng ulo ni Miguel bago muling nagsalita. Mas mabuting bata na siya ngayon, at natutuwa ako dahil doon. Siya nga pala, mamaya may kasiyahan tayo sa hardin. Masaya ako't narito ang anak ko, kaya may kaunti tayong salo-salo kasama ng mga kasambahay natin dito. Tapos sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng swimming party, at may ilang bisita siguro tayo, sabi pa ng senyora habang ibinabaling ang tingin kay Andres. Yes, Maria, sure na naroon kami mamaya. Ewan ko lang sa party next week. Pa naman ang party, tiyak na magagawan mo pa ng paraan ang schedule mo, giit ng senyora sa anak. Okay, ma. Masayang sagot ni Andres sa ina, habang lihim na natutuwa nang malamang nagustuhan ng ina ang dalaga. Mahalaga rin para sa kanila ng anak nito na magustuhan siya ng senyora. Mabuti naman talaga siyang tao, kinyulang lang sa kaalaman, lalo na sa pagdating sa akademya. At alam mo yun, Andres, sabi ng Donya. Kaya nga tila nais nitong makipagkompetensya sa sarili nilang boy na si Ramon. Habang nag-uusap ang mag-ina, nilapitan siya ni Ramon at bahagyang hinayla sa kabilang dako para sila naman ang magkausap, bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng mag-ama. Maria, mabuti naman at mananatili pala kayo rito ng ilang buwan, tanong ni Ramon. Oo nga, at least magkikita tayo ng madalas. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo, ngunit, natigilan siya nang maalalang nawawala nga pala ang sulat na yun. Ay, wala pala, nasabi niya. Ganun ba? Akala ko kung ano na yung ibibigay mo. Pero mabuti at narito na kayo. Sige na, kita na lang tayo mamaya sa hardin kasama ang lahat. Masaya ang party na yun, madalas gawin ni Senyora, sabi ni Ramon. Nagpaalam ito sa kanya. Habang sina Andres naman at ang ina nito ang nag-uusap sa di kalayuan, napansin din yun ng Donya. Andres, anak, maganda si Maria at gwapo naman si Ramon. Pareho silang mabait. Kung isang araw ay magkagustuhan ang dalawa, papayag ka bang mangyari yun? Tanong ng matanda sa anak. Naubo naman ng malakas si Andres. Makati ang lalamunan ko, pag-iiba nito ng topic. Andres, iniiba mo na naman ang usapan. Nakakahalata na ako, ang sabi ng ina. Kilala na nito ang anak, alam nito ang mga strategy ng anak kapag umiiwas sa isang usapan. Ma, sinagot ko naman ang tanong mo. Tsaka hindi ko pa kaya na walang mag-aalaga kay Miguel. Baka mamaya, kapag nagkagustuhan sila, ilayo na niya si Maria sakin. Kawawa naman ang anak ko, napalapit na kay Maria, sagot ni Andres habang patuloy ang pag-ubo. Aba, bakit? Wala ka na bang balak na maghanap ng bagong magiging ina ni Miguel? Talaga bang yaya na lang ang mag-aalaga sa kanya? Nakakunot ang noon na tanong ng loli ni Miguel. Ngunit lalo lang nilakasan ni Andres ang pag-ubo at nagpanggap na samed na samed. Samantala, si Miguel, nakatunghay pa rin ng mga mata kina Maria at Ramon. Bantay sarado nito ang dalawa dahil ayaw nitong mangyari ang sinabi ng matanda. Andres, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng Donya. Ngunit palihim ng sinenyasan ni Andres ang anak para lapitan siya at si Ramon. Tumakbo papalapit si Miguel sa kanya. Yaya, hindi mo ba na? Naputol ang sinabi nito nang makita ang papa niya. Inuubo siya. Kailangan ka niya, ha? Sabi ni Miguel. Bakit? Ano bang nangyayari kay Sir Andres? Tanong ni Maria. Napalapit siya sa amo at nakadama ng pag-aalala. Sir, anong nangyari sa'yo? Kanina naman okay ka lang, Nako, senyora, dapat na po ba nating ipa-check up si Sir? Baka po kasi nahawan na siya ng sakit sa labas, nag-aalala niyang sabi habang hinimas ang likod ng amo niya. Nakalimutan niyang lalaki ito at nakaharap pa ang senyora nila. Hindi, Maria, okay lang ako, naubo lang ako, simpleng pangangati lang ito ng lalamunan. Tara, samahan mo ako sa kitchen. Iinom na lang ako ng tubig, aya ni Andres sa kanya. Ganun ba? Sige, Miguel. Tara na, tawag niya sa alaga. Ngunit nagdahilan ito sa kanila. Yaya, okay lang bang ikaw na lang sumama kay Papa? Gusto ko pa kasing magpasama kay Loli at Mang Ramon sa mall. Sabi mo, Loli, ipapasyal mo ako sa mall, nakangiti at naglalambing na humawak ito sa kamay ng lola. O sige, apo. Ayos lang naman, wala akong lakad ngayon, pagsang-ayon ng matanda.
At dahil driver din ito si Ramon, sigurado nakasama rin ang binata. Okay, sagot niya. O sige na, Maria, tulungan mo na muna si Andres at baka mamaya ano na yung pangangati ng lalamunan niya. Siguruhin mo na hindi malalayan, ha? Utos pa ng senyora. Sinamahan nga niya si Andres sa kusina ng mansyon. Pagdating doon, pinaupo niya ito at inabutan agad ng tubig mula sa fridge. Heto, uminom ka na muna, sir, sabi niya. Agad namang ininom ng lalaki ang tubig at mabilis ding inilapag ang bote na halos nangangalahati na. Grabe ang intense ng Katie ng lalamunan ko. Grabe ang nararamdaman ko kanina. Salamat, Maria, ha? Mabuti na lang nandyan ka. Salamat kasi inaalagaan mo ako. Siya nga pala, anong pinag-uusapan ninyo ni Ramon? Nagtapat ka na ba na crush mo siya? Tanong ni Andres. Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Siyempre hindi ko sasabihin yun sa kanya. Nakakahiya naman. Ako pa ang magtatapat, sagot ni Maria. Mabuti naman. Bakit ginawan mo pa siya ng love letter kung wala kang balak na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman mo, ha? Ano ka ba, sir? Sinong may sabing love letter yun? Hindi yun love letter. Friendly letter lang yun. Tapos sinabayan niya ng bungis-ngis ang mga sinabi. Napapakamot naman si Andres. Nabasa ko kasi ang sulat mo. Tila nag-aalala ka sa sinusulatan at nagsabi pa na sana'y huwag nang maging masungit ang binata. Kaya nga akala ko ay para talaga sa kanya ang sulat mo. Wala naman akong sinulat na gusto ko siya. Hayaan mo, hahanapin ko yung sulat ko sa kanya at ipapabasa ko sa'yo, natatawa pa niyang sabi. Diba sabi mo nawawala yun? Paano kung tulungan kitang hanapin yun? Mapapatunayan kong love letter yun, sagot ni Andres. Anong gagawin mo? Tanong ni Maria. Pero hindi niya naituloy ang mga sasabihin dahil pumasok sa kusina ang lola nila. Doon natapos ang usapan nila at natuon sa ibang mga bagay ang kanilang mga atensyon. Isang linggo na nga ang lumipas, at lahat ay nasa malawak na hardin ng mansyon. Sa may kabilang dako naman ay may swimming pool na inayusan na rin para sa gagawing party. Madalas mangyari ang ganitong event sa loob ng mansyon ng mga Villarose, lalo na kapag may kamag-anak na dumarating at iba pang mga bisita. Yaya, yung ibang maid nakapang swimming. Bakit ikaw po naka-leggings at t-shirt lang? Ganyan ka ba maliligo sa swimming pool? Tanong ni Miguel. Nako, Miguel, hindi ako magsusuot ng ganyan. Hindi naman sama-sama ang tingin ko sa kanila, pero kasi yaya mo lang naman ako. Hindi ako isa sa mga kamag-anak ninyo. Hayaan mo na sila na lang ang nakapang swimming. Ayokong magsuot ng ganyan, naiilang na sabi niya sa bata. Oo nga naman, senyor ito. Okay na rin yan. Baka mamaya hindi naman marunong lumangoy ang yaya mo. Mas okay na hindi na lang siya maligo, sabi pa ng isa sa mga boy na naroon. Nagtawanan pa ang mga ito, kasama ang ibang tagapaglingkod ng mansyon. Hindi ko naman kayo kinakausap, Sumbong ko kayo kay Lolly, gusto nyo, naasar na sagot ni Miguel. Ay, hindi naman mabiro si senyor ito Miguel, pag-alo ng mga ito. Kayo talaga, hilig nyo kasing mang-inis, sabi ng yaya habang pinapanood ang mga tagapaglingkod. Kahit nagpapaparty si senyora, sa tingin ko wala talaga akong karapatang magsaya ng 100%. Hindi kasi natin alam ang mga maaaring mangyari, sabi niya. Bukod sa kanila, may ilang malalapit na kamag-anak ang nagpunta sa party na iyon. Ikinagulat ni Andres ang pagdating ng ilang kamag-anak nila na may kasama pang ibang tao, anak raw ng isang mayamang negosyante at balak palang airto sa kanya. Ilang sandali pa nga't nagkakasiyahan na, may malakas na tugtugan, at nadagdagan ng ingay dahil sa ibang bisita ng lola niya. Dahil doon, hindi niya tuloy malapitan si Maria at ang anak niya. Samantalang nakatayo lang si Maria sa tabi ng mesa nila ni Miguel, may isang babaeng nakatupi lang ang lumapit sa kanila ni Miguel at hinahanap si Andres. Hey, ikaw pala si Miguel. Nasaan ang papa mo? Tanong ng babae. Bakit po? Naroon po siya, kausap ng lola ko, sagot ng bata. Pinuntahan naman iyon ng babae, ngunit nagulat siya nang izemiran siya ng babae sa di malamang dahilan. Nakita niya na may isa pang batang babae na naroon, tila may edad 3 taong gulang lang, naglalaro sa gilid ng pool. Hindi niya masyadong itinoon ang sarili sa bata kasi ang focus niya ay si Miguel. Nagulat na lang sila nang makitang nahulog ang bata. Oy,
Batang babae, nalulunod, sigaw ng isa pang katulong. Nasa malalim na siya. Hindi ko siya kayang sagipin, sigaw ng isa pang babae. Yaya, nalulunod yung batang si Princess, sigaw ni Miguel na lumapit sa kanya. Yaya, tulungan mo siya. Si Papa, ang layo pa niya, nag-aalala si Miguel sa bata. Agad na siyang napatayo para sagipin ang bata. Tumakbo siya, napalapit sa swimming pool, at mabilis na tumalon para sagipin ang batang nalulunod. Lahat ay nag-aalalang naglapitan malapit sa pool. Anak, nasaan ang yaya mo? Tanong agad ni Andres nang makalapit sa anak. Papa, sinagip niya yung batang nalulunod, umiiyak na sabi ni Miguel. Niyakap na lang ito ng ama habang nag-aabang sila na makalapit na ang bata at si Maria sa hawakan ng swimming pool. Nako, dali, tulungan niyo siya, utos ng senyora at nagpatawag na agad ng medical assistant para alamin ang lagay ng batang nalunod. Nang naiahon na niya ang bata, agad na binuhat iyon ni Ramon at nilapatan naman ng nurse ng paunang lunas. Mabuti na lang at naroon ang personal nurse ng lola ni Miguel. Mama, next time, be strict sa ganitong party. Wala dapat bata maliban kay Miguel, galit na sabi ni Andres. Tapos binalutan niya si Maria ng tuyong tuwalya. Okay ka lang, Maria, tanong nito sa kanya. Okay lang ako, sir. Yung bata po ang dapat nating unahin, sabi niya habang nanginginig dahil sa lamig. Okay na sila, nakuha na siya ng mga magulang niya, sagot ni Andres. Tapos bigla na lang siyang binuhat, ikinagulat niya iyon. Bamaling ito sa anak. Miguel, let's go. Doon na tayo sa silid natin, utos nito habang buhat siya. Pero, Andres, narito si Clarita. Hindi mo man lang ba siya papansinin? Tanong ng tiyahin niya. Oo nga naman, anak, sabi rin ni Ginang Rosalinda. Mama, dapat niyong maunawaan. Ang babaeng pakakasalan ko o mamahalin ay yung babaeng kayang mahalin na parang tunay na anak ang anak ko. Kasi kung hindi, magkakaproblema lang kami. Mahalaga sa akin ang kapakanan ng anak ko, mariing sabi ni Andres. Ikinagulat ng lahat matapos sabihin iyon. Tumalikod ito, ang dala siya sa mga bisig nito, kasunod si Miguel, at umalis sila sa hardin, pumanhik patungo sa kanilang silid. Hinatid nila si Maria sa kanyang silid at inilapag siya sa kama. Okay na ako rito, sir. Pasensya na kayo dahil kinailangan mo pang iwanan ang mga bisita. Kaya ko namang maglakad papunta rito sa kwarto ko, sabi niya. Hindi, Maria. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi niligtas mo yung bata. Pero wala kang ang narinig na anumang pasasalamat mula sa mga magulang. They did not deserve your kindness, mariin at mahina ngunit galit na sabi ni Andres. Sir, kumalma ka, biro pa niyang sagot sa amo. Maria, saway nito sa kanya dahil nakukuha pa niyang magbiro. Oo nga, sir, pero hindi porke hindi sila nagpasalamat, hindi na nila deserve ang matulungan. Lahat naman ng tao, hindi deserve ang kabutihan ng bawat isa, pero ang Diyos ang naging mabuti para sa atin. Lahat ng tao nagkakamali at nagkakasala. Hindi nga natin deserve, pero minahal pa rin tayo, di ba? Kaya sana, huwag mong hilingin sa akin na pagsisihan kung nagligtas ako ng buhay. Ginawa ko yun para sa kanila. Ginawa ko yun dahil yun ang tama, sabi pa niya sa amo. At dahil doon, napawi ang galit nito. Okay, wala na akong sinabi, kasi lahat ng sinabi mo, tama. Kaya ang gusto ko, magbihis ka na at magpahinga. Ako na ang bahala kay Miguel. Huwag mo siyang alalahanin, sabi ni Andres. Pagkasabi ay tumayo na rin siya mula sa pagkakaupo sa kama at sabay na umalis ang mag-ama sa silid niya. Habang nasa loob siya ng banyo ng sariling silid, naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Andres sa ina nito kanina bago sila tuluyang umalis sa party. Gusto raw niya na ang babaeng mapapangasawa ay yung mahalang anak niya. Naguguluhan siya sa mga salitang iyon na parang echo sa kanyang pandinig. Tapos, nakadama siya ng pag-aalala para sa mag-ama, ngunit pilit niyang inalis iyon sa isipan. Alam niyang imposible iyon. Hindi siya mapapansin ng kanyang amo. Pagkalabas niya ng banyo, nagulat siya na naroon pala si Andres sa silid niya. Oh, sir, bakit nandito ka? Tanong niya. Nag-alala kasi ako sa'yo. Hindi ka man lang ba tinulungan ni Ramon? Sorry ha. Kung naroon lang ako, kung nakalapit lang ako agad, sabi nito. Huwag ka na ngang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Tsaka marunong akong lumangoy. Laking dagat yata to,
Kayang-kaya ko yun, may pagmamayabang niyang sabi para lang pahupain ang guilt nito sa puso. Huwag ka nang mag-alala sa akin, sir. Isa pa, baka mamaya mapag-isipan na nila tayo ng masama. Ayokong mapahiya ka. Ano naman? Hanggang ngayon ba si Ramon pa rin ang gusto mo? Ako ba? Hindi mo pa rin napapansin? Seryosong tanong ni Andres. Napabuka naman ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Tama ba ang naririnig niya? May ibig ba itong sabihin? Ano bang ibig mong sabihin, sir? Gusto mo ba ako? Diretsahan niyang tanong. Nagulat ito sa tanong niya, pero diretsahan din itong sumagot. Oo, gusto kita. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance, yung tayong dalawa. Bigyan mo ako ng chance na mapatunayan ko sa iyo at sa sarili ko na malinis ang intensyon ko. Ayos lang ba sa'yo? Hindi ko naman sinasara ang puso ko para sa'yo, sir. Kaya lang, mahirap paniwalaan. At nakakatakot na tutulan ito ng lahat ng tao sa paligid natin, ang mama mo at si Miguel, katwiran niya. Gusto ka ni Miguel. Nangako ka raw sa kanya na ikaw ang magiging mama niya. Totoo ba? Tanong nito. Naguluhan naman siya sa tanong nito. Wala siyang maalala na sinabi niya ng diretso sa bata ang mga salitang iyon, pero naalala niya na minsang magkasakit ito. Ipinangako nga niya at sinabi niya na siya muna ang mama nito habang wala pang nahahanap na ina ang ama nito. Sinabi ko yun noong may sakit siya. Nagdidiliryo kasi siya noon. Naaawa ako kasi nagtatawag siya ng mama. Hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko, ako na muna ang mama niya habang wala ka pang nahahanap. Pero kung dahil doon, hindi lang dahil doon, marami pang dahilan. At isa pa, kapag nagmamahal tayo, hindi naman natin kailangan ng maraming dahilan. Hindi ba? Kaya lang, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko nakita ang magagandang katangian mo. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance, sabi ni Andres. Gabing iyon, matapos ang usapang iyon, kapwa sila hindi pinatulog ng mga nalaman nila sa isa't isa. Napabangon siya at hinanap ang isang pahabang kahon kung saan niya inilalagay ang mga sulat niya sa tuwing nalilito siya o may pinag-iisipan. Doon niya rin pala inilagay ang ginagawa niyang sulat para kay Ramon. Ito pala yung friendly letter na ginawa ko para kay Ramon. Gusto ko siyang maging kaibigan, sabi niya, kasabay ng konting lungkot. Mag-isa ako bilang yaya at si Lolly lang ang kasama ko sa bahay ni na Andres. Si Ramon yung palagi kong nakakausap at nakikita na alam kong ka-level ko. Hindi ako naiilang sa kanya. Kaya gusto ko siyang maging kaibigan, pero hindi ko rin naibigay ang sulat na ito, sabi niya. Tapos, naalala niyang nakagawa rin siya ng sulat para kay Andres, pero nawawala ang sulat na iyon. Hindi niya alam kung saan napunta. Doon pa naman ay naisulat ko ang tunay na saloobin ko para sa ama ng aking alaga. Saan ko kaya nailagay yun? Naguguluhang tanong niya. Kinabukasan, maaga niyang pinuntahan ang silid ni Miguel. Pagpasok niya sa silid ng alaga, nakita niyang natutulog ito. Naupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng inosenteng mukha nito. Sayang, Miguel, hindi ako naging mama mo, yaya mo lang ako. Pero kahit na ganun, mahal naman kita at habang buhay kitang mamahalin. Sige, payag akong maging mama mo. Pero kapag nakahanap na ang papa mo ng babaeng mas karapat-dapat sa akin, tsaka kita ipaubaya sa kanya, sabi niya nang mahina habang hawak ang kamay ng bata. Nakahanap na ako, kaya lang, ayaw pa niya yatang pumayag, sabi ng tinig ni Andres na hindi niya kalain naroon na rin pala. Patay ang ilaw sa bahaging iyon ng sopa kaya hindi niya napansin na nakaupo pala roon si Andres. Naririyan ka na pala, pag-ulat niyang tanong. Oo, kagabi pa, hindi ako makatulog matapos nating mag-usap, kaya nandito lang ako buong magdamag, binabantayan siya kung talagang tutuperin mo ang pangako mo, sagot ni Andres. Hindi yun tama. Hindi tama na pumayag lang ako sa gusto mo dahil sa gusto mong bigyan ng ina si Miguel. Alam kong mahirap makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo habang minamahal ka ng babaeng yun. Tama ka, kailangan kanyang mahalin kung sino rin ang mahal mo. Pero hindi yun tama para sa ating dalawa. Sikapin nating maging tama, sagot niya. Ito nga pala ang sulat mo para kay Ramon. Alam ko na ang lahat ng nakalagay rito. Pero wala ka namang sinulat na pangalan sa papel na ito. At habang binabasa ko, paulit-ulit kong naiisip na para sa akin ang sulat na ito, sabi ni Andres habang hawak ang kulay pulang papel. Napatakip siya sa kanyang bibig.
Hindi yan ang sulat ko para kay Ramon, bulalas niya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kulay dilaw na papel. Ito yun. Kung ganun pala, para kanino ang sulat na ito, napapataas ang kilay na tanong ni Andres. Alam na niya ang tunay na sagot. Ilang araw pa ang lumipas buhat nang mangyari iyon, sa tuwing magkakasalubong, pareho silang hindi magkatinginan. Si Andres, nakaupo siya sa sopa habang nakatunghay kay Miguel na naglalaro sa lapag ng kanilang sala. Hindi niya maunawaan, pero pakiramdam niya may isang pares ng mga mata na kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na naroon na pala sa may gilid niya ang ama ni Miguel at nagsesenyasan ang dalawa. Yaya, may ipis, biglang sigaw ni Miguel sabay turo sa lapag. Agad siyang napatayo. Nasan, malakas niyang sigaw, at hindi niya akalain na mapapakapit siya sa braso ng binata. Hindi niya gustong gawin iyon, pero si Andres tila nagustuhan nito ang pagkakatakas. Nasan ba yung ipis? Nasan? Tanong niya, habang natatawa si Andres. Dahil natatakot pa rin siya, binuhat siya nito. Sir, ibaba mo na ako. Wala na yung ipis, Ibaba mo na ako, please, pakiusap niya. Ngunit hindi siya nito ibinaba. Andres, ano't palagi mong buhat ang yaya ng anak mo? Pagalit na tanong ng isa sa mga tiyahin nito, kasunod ang ina ng lalaki. Nabigla silang tatlo, at naibaba naman siya ni Andres. Siya naman ay natahimik. Pasensya na po kayo, senyora. Ano po kasi? May ipis. Shut up, Maria. Hindi ko akalain na magagawa mong akitin ang pamangkin ko. Hindi po porke byudo siya, papatol na lang siya sa isang yaya at sa katulad mo pang walang pinag-aralan, sabat na bulalas ng tiyahin ni Andres. Laking gulat nila nang sabihin iyon ng Auntie Isabel ni Andres, na inalagaan nga ng batang sinagip niya buhat sa pagkalunod. Auntie, hindi naman yata tama yan, sabi ni Andres sa tiyahin. Panghahamak na yan, at nasarapan pa kayo ng mga bata, dugtong ng ama ni Miguel. Andres, totoo namang hindi kami makapaniwala. Sa katunayan, ipapakilala ka na namin sa anak ng mayaman para mapakasalan mo, at itong si Maria naman ay ipagkakasundo namin kay Ramon, sagot ng tiyahin. Auntie, sa halip na magpasalamat ka kay Maria, hinahamak mo pa ang pagkatao niya. At sino naman po kayo para pakialaman ang love life ni Maria? Ipagkakasundo niyo siya kay Ramon. Nabili niyo na ba ang pagkatao niya? Galit na sagot ni Andres. Pero, Andres, anak, sabat ni Senyora Rosalinda. Hindi po, mali yan. Kahit na kailan, hindi po ninyo ako pinilit. Alam ko pong nasusolusyonan po kayong karapatan na diktahan ako kung sino ang pipiliin ko na maging ina ng anak ko. Ako lang po ang may karapatang magdesisyon noon, tuwirang sagot ni Andres. Tapos, biglang kinuha nito ang isa sa mga palapulsuhan niya at saka sinabi, pakakasalan ko po si Maria, tahasang sabi ni Andres na ikinagulat niya rin. Sir, bulalas niya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Andres sa kamay. Yaya, pumayag ka na. Nag-promise ka sa akin, di ba, na ikaw na ang magiging mama ko, sabi ni Miguel sabay yakap sa hita niya. Miguel? Ano? Ano kasi? Nauutal niyang sagot. Anak, napaka-unfair mo naman kay Maria kung gagawin mo yan. Huwag mong gawin yan nang dahil lang sa anak mo. Hindi mo naman siya mahal, tapos pakakasalan mo siya, nasabi ni Ginang Rosalinda. Yes, tama ka, Mama. Pero hindi ko ito ginagawa nang dahil lang kay Miguel. Gusto ko talaga si Maria noon pa, at mahal ko siya. Siguro nga hindi ko rin yun naamin agad, bumaling si Andres sa kanya. At oo, dahil sa sulat mo, napansin kita. Lalong minahal. Kaya nga hindi ako palaging umuuwi sa bahay dahil alam kong mangyayari ito kapag inamin ko sa lahat na nagkagusto ako sa yaya ng anak ko. Pero ngayon, mas matapang na akong ipaglaban ka dahil nalaman ko na worth it ka kaysa sa inaasahan ko. Gusto kitang makasama at maging ina ng anak ko at ng mga magiging anak ko pa, diretsong sabi ni Andres sa kanya. Halika na, umuwi na tayo, sabi nito sabay hila sa kanya. Dito lang kayo hanggat hindi pa kayo ikinakasal, malakas na singit ni Senyora Rosalinda. Napatigil sila, pati si Miguel at Andres, sa paghakbang at napalingon sa ina ng amo. Anong sabi mo, Ma? Tanong ni Andres. Papa, sabi ni Lolly, dito lang kayo hanggat hindi pa kayo kasal, ulit ni Miguel. Talaga, Ma, papayag ka na pakasalan ko siya? Sigurado ka? Tanong ni Andres.
Wala naman akong magagawa para hindi kayo matukso. Kailangan ninyong manatili rito hanggang sa maidaos na ang kasal ninyo. Payag na ako. Isa pa, nakikita ko naman na tunay at tapat kung magmahal itong si Maria, sabi ng senyora. Pero ate, papayag kang ikasal ang nag-iisa mong anak sa babaeng yan. Ano bang maitutulong niyan sa negosyo ninyo? Sige nga, Sabel. Unang-una, hindi ko ipangangalandakan siya. At kaya na niyang patakbuhin ang business niya nang siya lang at hindi kailangang magpakasal sa sinumang mayamang babae. Kinabukasan at buhay ng apo ko, si Miguel, ang nakasalalay sa pagpili namin sa babaeng magiging asawa niya at ina ng apo ko. At nakita kong good influence si Maria sa apo ko kaya payag akong mapakasalan siya ni Andres, katwiran pa ni Senyora Rosalinda. Sa puntong iyon, hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung dahil ba sa saya o dahil hindi siya makapaniwala na ganoon na lang siya tatanggapin ng pamilya Villarose. Dati ang akala niya, mababa lang ang tingin sa kanya ng mga ito kasi nga yaya lang siya ni Miguel. Pero mali pala siya, mali na naging mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Samantalang nakalabit naman ni Miguel ang ama dahil nakita nitong umiiyak siya. Maria, I'm so sorry. Sinabi ko na ang lahat ng mga gusto kong sabihin, pero ikaw, hindi pa kita tinatanong kung gusto mo rin ba ako at willing kang pakasal sa akin. Marahan at masuyong napisil ni Andres ang mga palad niya habang pumapatak ang mga luha. Marahan siyang napatango ng 2 beses bago sumagot sa binata. Oo, pakakasal ako sa'yo, sagot niya habang hinahagilap naman ng kanyang mga mata ang lola niya. Yaya, pakakasalan ko po ang apo mo, bilang ni Andres sa lola niya. Masaya akong ipapaubaya ang apo ko sa inyo, Senorito Andres. Kilala kita, at alam kong pagagawa mo siyang mahalin, sagot ni Loli Cynthia. Matapos ang usapang iyon, masaya silang nanatili sa mansyong iyon. Nasa balkonahe sila habang nagpapahangin. Inilabas ng nobyo ang isang papel na kulay pula. Okay lang bang basahin ko itong sulat mo kay Ramon? Tanong ni Andres. Sige, okay lang. Tutal, wala namang masamang nakasulat riyan, sabi niya nang hindi tumitingin sa napakagwapong lalaki. Na palagi kong nakikita tuwing umuuwi, palagi kong naaalala ang mga nagsasalubong niyang kilay at ang napakalamig niyang pagtrato sa akin. Wala naman akong magagawa, pero palagi akong nag-aalala para sa kanya. Sayang, huli na kaming nagkakilala, binasa ni Andres mula sa sulat. Tapos ngumisi ito sa kanya at humagalpak ng tawa. Huwag mo akong pagtawanan. Tsaka, hindi yan para kay Ramon, nahihiyang sabi niya. Salamat ha. Dahil ang sulat na inaakala kong hindi akin ay para sa akin pala talaga. Napakatalino ng anak ko dahil nakuha niya ang sulat na para sa akin talaga, sabi ni Andres. Umakbay siya kay Maria habang hinimas ang kabilang braso nito. Paano kung hindi nangyari yun? Hindi mo ba ako mapapansin? Tanong ni Andres. Sa tingin ko, mapapansin pa rin kita. Mas matagal nga lang. O baka kaya mahulog na ang loob mo ng husto kay Ramon, sagot ni Maria. Ginawa namin ni Miguel ang lahat para lang mailayo ka sa kanya. Sinunod ko lang din naman ang hiling niya at ang tibok ng puso ko, sabi nito nang nakangiti at hinagkan siya sa noo. Makalipas ang 3 buwang paghahanda, nasa simbahan na silang lahat. Pagkarating pa lang niya sa simbahan, naroon na si Andres, napakagwapo sa suot na itim na tuxedo, habang siya naman ay nag-uumapaw ang kanyang ganda sa suot niyang dekalidad ngunit simpleng wedding gown. Lahat ay masaya habang nakikita silang sabay na naglalakad patungong altar upang doon gawin ang kanilang sumpaan. Sa oras na ito, ako si Andres Villarose at nangangakong mamahalin ka ng tapat at walang pag-aalinlangan. Mamahalin kita kahit na ano pang sitwasyon at pagsubok ang dumaan sa atin. Hindi ko alam ang hinaharap, pero alam ng Diyos kung ano ang mga magaganap sa ating buhay. Gaya ng sinabi mo, magtitiwala ako sa kanya dahil alam kong gagabayan niya tayo. Tapos isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Naiiyak siya dahil nag-uumapaw ang saya at ligaya sa kanyang puso, kaya't nasabi niya sa asawa ang kanyang saloobin, Andres Villarose, ako si Sefina na nagpapasalamat dahil minahal mo ako at nakilala kita. Ngayon, masasabi ko na mahal ako ng Diyos kasi hindi niya hinayaan na hindi ko kayo makasama at makilala. At tulad ng sinabi mo, matapang kong haharapin ang lahat kasama ka at ipagkakatiwala ang lahat sa ating Diyos. Tapos isinuot niya ang singsing. Matapos noon, naghahalikan sila bilang pagpapatunay na sila ay mag-asawa na at pinag-isa ng Diyos.
Matapos ang kasalang iyon, lumipas pa ang ilang taon at nagsama ng masaya at kontento sa buhay sina Maria at Andres, kasama ang anak na si Miguel. Biniyayaan pa sila ng 2 anak na babae at masayang namuhay ng tapat sa isa't isa. Sa sulat, nasasabi ng tao ang lahat, kahit na ang pinakalilihim at hindi kayang bigkasan ng mga labi natin. Ang nilalaman ng isip natin ay kaya nating maunawaan, lalo na kapag alam na natin ang tunay nating saloobin. Mas naipadadalaman natin ang pag-ibig sa taong mahal natin kapag tayo'y nagkakaunawaan at alam natin ang ating mga damdamin. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren, at hanggang sa ating muling kwento, maraming salamat po. Ternan VT, Serafina, Fina, Maria Sander Andres Axel Miguel Badong Ramon Lola Loli Rosalia Rosalinda Sabel Isabel Laura Florita.